Sa pagkikita ni US President Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa White House, nagbitiw ng salita si Trump na balak niyang i-take over ang Gaza at hahanapan niya ng matitirhan ng mga Palestino sa isang lugar na matiwasay itong mamumuhay na walang pananalot ng Hamas. Ano nga ba talaga ang layunin ni Trump at kaya ba itong gawin ng Amerika? Saan nila patitirahin ng mga Palestino gayong wala ring mga bansa sa Middle East ang gustong kumupkup sa kanila? Sa kabilang banda, sinabi ni Trump na kapag sinubukan ng Iran na siya ay ipapatay o maging sino mang matataas na opisyal ng US, ay binilin niya sa US military na wag nang mag-atubili at pulbusin na ang Iran hanggang sa wala nang maiiwan sa buong bansa, gamit ang bagsik ng kanilang militar. Ano ang sagot ng Iran dito at gaano kaseryoso si Trump sa kanyang banta? Ito na ba ang magiging hudyat ng World War III kapag nagkataon? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Kasabay ng muling pagkikita nila US President Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, agad na sumausaw sa issue si Trump at nagpahayag ng suporta sa Israel laban sa Hamas at iba pang puwersang may masamang balak sa Israel. Matapos ang mga una nitong pahayag ng pagbabanta na sakupin ng mga bansang Greenland, Panama at Canada. Target ngayon ni Trump na kunin ang Gaza Strip, isang maliit na piraso ng lupain na malapit sa Israel na sentro ng girian ng Israel at Hamas ngayon. Ayon kay Trump, kaya lang naman umano gustong bumalik ng mga Palestinian sa Gaza ay dahil wala silang ibang pupuntahan. Kaya naisip nitong sakupin na ang Gaza at paalisin ang mga Palestino doon. Sinabi pa ni Trump sa harap ni Netanyahu na parang isang magulo at sira-sirang lugar na ang Gaza na hindi na dapat tirhan. Isa pa, puno rin umano ito sa ngayon ng mga landmine at iba pang armas dahil sa gera ng Israel at Hamas. Nangako ang Pangulo ng Amerika na pagagandahin nila ito at ibabalik sa pagiging mapayapang lugar. Pagyayamanin din umano ni Trump ang lugar bago bumalik ang mga Palestino. Bibigyan niya ang mga ito ng trabaho at pagagandahin pa kumpara sa ibang mga bansa sa Middle East. Sinusuportahan din ito ng kanyang Secretary of State na si Marco Rubio na nagsabing handa ang US na gawing maganda ang Gaza at kaaya-ayang tirhan ng lahat ng tao. Kung kaya isa sa mga panawagan ni Trump na umalis na ang mga nasa 2 milyong Palestinian mula sa Gaza papunta sa mga bansang may puso sa pagtulong sa kanila. Nananawagan naman si Donald Trump sa Jordan, Egypt at iba pang bansa sa Middle East na kupkupin na ang mga Palestinong umalis sa Gaza dahil wala na rin silang ibang magagawa kundi abandonahin ang lugar na nasira sa gera ng Israel at mga militanteng Hamas. Bagamat hindi malinaw, nangako si Trump na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang matulungang makalikas sa mga Palestino mula Gaza at tiwala siyang tatanggapin ng mga ito ng mga bansa lalo na ng mga kapitbahay nila. May pinagmamalaki rin itong nakipag-usap na siya sa iba pang mga lider ng gitnang silangan at suportado nila ang ideyang ito. Isa pa, bago pa lamang umano siya bumalik sa pagiging Pangulo ay matagal na niyang pinag-aralan ang naturang ideya. Samantala, natuwa naman si Benjamin Netanyahu sa naturang ideya ni Donald Trump. Suportado nito ang plano na lumisan ng mga Palestino at ayusin ng Estados Unidos ang Gaza. Ayon sa Prime Minister ng Israel, isang nakakamanghang suhestyon ang sinabi ni Trump na tinuturing niyang pinakamalapit na kaibigan ng Israel. Dahil dito ay may mga report na pinaghahanda na umano ng Israel ang kanilang army na magkaroon ng plano upang paalisin ang mga residente sa Gaza Strip. Subalit duda ang mga eksperto kung mangyayari nga ba ito dahil kasaysayan na mismo ang makakapagsabi na maging ang kanilang mga kapitbahay na bansa ay walang gustong kumupkup sa mahigit 2 milyong Palestino. Kaya nga nagsara ang Egypt ng kanilang border at pinalayas rin ang mga Palestino mula sa Jordan at maging sa Kuwait na naging pansamantala nilang tahanan noon. Sinabi naman ni Donald Trump na isa siya sa mga dahilan sa pagkakaroon ng 6 na linggong ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas matapos ang lagpas 15 buwan na gera at pambubomba. At dahil dito ay maaaring manumbalik ang kapayapaan at katahimikan sa Gaza na hindi nagawa ng dating administrasyon ni Joe Biden. Dahil dito, sinabi ni Netanyahu na nakatuon na sila sa susunod na hakbang para sa mas tahimik at payapang Gaza. Magpapadala rin ng Israel ng isang grupo papuntang Qatar upang pag-usapan pa ang susunod na hakbang para sa pagkakasundo ng dalawang panig ng Hamas at Israel. Maging ang rebelding grupong Hamas ay masaya sa naturang tigil putukan na nangyayari ngayon at bukas sa posible pang mga pag-uusap sa pagitan nila ng Israel tungo sa kapayapaan. Sa kabila ng pahayag ni Trump na marami ang natuwa sa kanyang plano, maraming mga kritiko ang nakakunot ang noo sa naturang suhestyon ni Trump. Ayon kay Democratic Senator Chris Van Hollen, naging balingbing ang Estados Unidos at hindi sinunod ang kanilang two-state solution na sila mismo ang nakaisip.
Para naman kay US Congresswoman Rashida Tlaib na isa ring Palestinian American, hindi aalis ang mga Palestino sa Gaza dahil lamang sa gusto ito ni Trump. Ayon naman sa Council on American Islamic Relations, isang Muslim advocacy group sa Amerika, para sa mga Palestino ang Gaza at hindi sa Estados Unidos. Hindi rin dapat kampihan ng mga lider ng ibang bansa ang nais ni Donald Trump na sakupin ang Gaza dahil ito ay isang malaking kalokohan. At kung matutuloy umano ito, malaki ang magiging krimen ni Trump sa mundo at maituturing itong crime against humanity na tahasang paglabag sa international law na sinusunod ng mga bansa. Para naman kay Amnesty International USA Executive Director Paul O'Brien, parang sinira na rin ng Amerika ang pagiging Palestino ng mga tao kung papaalisin sila sa Gaza. Dagdag pa niya na kung tutuusin, ang Amerika ang dahilan ng lalong pagkasira sa Gaza gamit ang mga bombang gawa sa USA na ginagamit ng Israel para labanan ang Hamas. Kaya dagdag lamang ito sa kasalanan ng US. Sinabi naman ni Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi na hindi katanggap-tanggap ang plano na ito ni Trump at posibleng maraming papalag ng mga lider hindi lamang sa Middle East kundi ng iba't ibang bansa kung itutuloy nito ang kanyang plano. Isang malaking alalahanin umano ayon kay German President Frank-Walter Steinmeier ang nasabing plano ni Trump. Hindi rin siya sasali kung makikiusap ang Amerika na tumulong ang Germany rito. Hindi rin pabor ang Canada kay Trump at hindi magbabago ang posisyon nila sa pagkakaroon ng two-state solution sa problema ng Palestine at Israel. Para naman sa ilang mga eksperto, posibleng pagmulan ng bagong gera kung itutuloy ni Trump na sakupin at paalisin ang mga Palestino sa Gaza. Wala rin umunong alam si Trump sa international law at ang magiging epekto ng kanyang plano sa ibang bansa. Kabilang sa mga batas na susuwayin ni Trump ay ang Geneva Convention na may kasunduan na itinatag para sa iba't ibang bansa kasama na ang Gaza. Bukod sa mga pagtutol ng maraming leader ay isang challenge rin sa planong ito ni Trump ay kung saan niya ibabagsak ang mga Palestino. Maalalang nauna na rin tinanggihan ng Egypt at Jordan ang naturang ideya na pagkupkup sa mga Palestino. Sila ang mga nakikitang mga unang bansang padadalhan ng mga Palestino at gawing bagong tirahan. Subalit hindi sila papayag ayon sa mga lider ng mga naturang bansa. Dahil sinubukan na ng Jordan at Egypt na kupkupin ng mga Palestino dati, subalit nauwi lamang ito sa gulo. Habang ilang mga taga-Gaza ay nabigla sa naturang balita nang ito ay kanilang marinig at nagalit pa sa suhestyon ni Donald Trump dahil tila ang tingin ni Trump sa kanilang lugar ay isang malaking basurahan na basta-basta na lang ipapasara at papalayasin ang mga residente dito. Dagdag pa nila, parehas lang sina Trump at Netanyahu na sumisira sa kanilang bayan na Gaza. Sa ngayon, bumabalik na sa mga tirahan nila ang milyon-milyong Palestino sa Gaza dahil sa pinaiiral na tigil putukan sa dalawang panig. Subalit kung may kontra ay meron namang sang-ayon kay Trump. Dahil si Australian opposition leader Peter Dutton ay pinuri pa nga ito si Trump at sinabing matalino ang kanyang suhestyon na kunin at kontrolin ang Gaza dahil nagawa na ang lahat ng solusyon sa lugar ngunit tuloy pa rin ang gulo. Kaya bakit hindi subukan ang iba namang paraan na naisip ni Trump? Dagdag pa niya na baka maaari pa itong maging isang tulay na wakasan ang gera sa gitnang silangan. Sinabi naman ni US to the Middle East Envoy Steve Witkoff, walang balak si Trump na magpadala ng Amerikanong sundalo sa Gaza. Nilinaw din itong hindi gagastos ang pamahalaan ng Amerika sa rehabilitasyon ng Gaza. Nilinaw din sa ngayon ni US Secretary of State Marco Rubio na hindi talaga kasama sa plano ni Trump ang paalisin ng mga Palestino doon at masyado lang daw nag-overreact ang mga tao. Samantala, sa kabilang banda, isa pang hakbang ni Trump sa pagpaparamdam nito sa gitnang silangan ay ang pagpapatupad nito ng isang executive order upang gipitin ang Iran sa pamamagitan ng makabagong sanctions na magpapahina sa kakayahan ng Iran na makapagbenta ng kanilang langis sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Trump sa kanyang press conference kasama si Netanyahu, plano ng US na pahinain lalo ang ekonomiya ng Iran upang bumaba rin ang kanilang kapasidad na makapondo ng mga armas kagaya ng nuclear weapons at mabawasan ang bantang dinadala nito sa mundo sa pagsuporta ng Iran sa iba't ibang proxy group sa Middle East na madalas na naghahasik ng lagim, hindi lamang sa Israel kundi sa iba't ibang panig ng gitnang silangan. Ito ang naging tugon din ni Trump sa mga aligasyon na may banta sa kanyang buhay mula sa Iran. Sa katunayan ay Iran ang kanyang sinisisi sa mga assassination attempt noong panahon ng kampanya. Ayon kay Trump na nakahanda na ang kanyang security team at ang buong US military dahil binigyan niya na ito ng direksyon sakaling mapatay siya sa anumang planong assassination sa kanya ng Iran. Nagbabala itong mauubos ang Iran at wala nang matitira sa kanilang bansa kung may mangyayaring masama sa kanya. Ayon pa kay Trump, kapag namatay siya,
Tiwala siyang gagawin ng kanyang vice presidente na si J.D. Vance na ipaghiganti ito at pagbabayari ng Iran. Nagugat ito sa mga aligasyon noong eleksyon pa lamang kung saan nakakasana di umano ang assassination plot kay Donald Trump at pinakalat na ang mga malulupit na Iranian assassin sa Amerika. Matatanda ang 2 beses may nagtangkang patayin si Trump. Ang isa ay nangyari noong July 13, 2024 sa isang rally sa Pennsylvania at ang pangalawa ay noong September 15, 2024 sa isang golf course sa Florida. Bagamat ang unang assassination attempt sa rally sa Pennsylvania ay ni-rule out na walang kinalaman ng Iran, ang pangalawa naman ay may ebidensya base sa investigasyon na may koneksyon sa Iran ang gunman na si Ryan Wesley Ruth. Isang Iranian Revolutionary Guard din ang nahuli sa Estados Unidos bago pa man ito gawin ang kanyang plano laban kay Trump. Sa ngayon, mayroon pang tinutugis na espiya ang CIA na umano'y binayaran upang manmanan at patayin si Trump. Isang nagngangalang Farhad Shakeri na kasalukuyan ay nagtatago na at bumalik sa Iran. Sinisisi rin ni Trump si dating US President Joe Biden sa pagiging maluwag nito sa Iran. Hindi umano tinakot ni Biden ang Iran kung kaya naging malaya ito na gumawa ng mga karahasan at pumasok sa Estados Unidos upang posibleng makapatay ng mga prominenteng tao. Dahil din umano dito ay lumago ang ekonomiya ng Iran lalo na sa pakikipagkalakalan nito ng langis sa China at sa iba pang bansa. Nag-ugat ang tensyon sa pagitan ni Trump at Iran noong 2018 matapos ibasura ni Trump ang 2015 nuclear agreement na pinirmahan ng Iran at ni dating Pangulong Barack Obama. Matapos nito ay lalong pinalakas ng Iran ang kanilang pagpaparami ng uranium para sa kanilang nuclear weapons development. Dahil dito, sinabi ng mga eksperto na umabot sa punto na sapat na ito upang makagawa ng nasa 4 na nuclear weapons ang Iran sa dami ng uranium na kanilang naipon. Akala ni Trump ay tagumpay siya sa kanyang mga galaw laban sa Iran sa kanyang unang termino, ngunit tila naging maluwag ang administrasyon ni Joe Biden kaya't nakabuelo rin ang Iran. At sa pagbabalik ni Trump ay siguradong gaganti ito sa naturang bansa. Malaki rin ang papel ng Iran sa gera sa pagitan ng Hamas at Israel dahil sila ang nagsusupply dito ng mga missile, armas at pondo. Sila rin ang sinasabing supplier ng armas sa mga Houthis na nagbibigay ng gulo sa mga commercial ships na dumadaan sa Red Sea at Gulf of Aden. Sa kabila nito, sinabi ng US at Israeli intelligence na humihina na ngayon ang Iran sa kanilang impluensya sa mga militanteng grupo sa Middle East. Malaking dahilan nito ay ang mga pag-atake na ginawa ng Israel sa depensa ng Iran at sa mga infrastruktura nito, ganon din ang mga pagawaan ng missiles na nagpabagal sa paggawa nila ng armas. Bukod pa rito ay nawala rin ang impluensya nila sa Syria matapos mapatalsik si Diktador Bashar al-Assad. Sa kabila ng mga banta ni Trump, ay sinabi ni Iranian President Masoud Pezeshkian na walang basehan ng mga aligasyon ni Trump na ang Iran ang may pakana sa kanyang mga assassination attempt. Ngunit kung sakaling aatake ang US sa kanila, ay handa ang Iran na depensahan ang buong bansa. Dinagdag din ng Iranian President ang intensyon ng Iran na magkaroon ng peace talk hindi lamang sa Amerika kundi pati na rin sa ibang bansa. Pinawi rin ito ang pangamba ng mundo at sinabing walang intensyon ng Iran na gumawa ng mga nuclear weapon taliwas sa mga report ng lumalabas lalo na mula sa US. Sa kabila rin ng mga pagbabanta ni Trump, umaasa siya na hindi na mauulit pa ang girian ng Israel at Iran. Ngunit naninindigan pa rin siya na dapat sirain ng Iran ang kanilang mga programa sa paggawa ng armas kagaya ng nuclear weapons at tigilan na ang pagkampi nito sa mga militanteng terorista. Nananawagan din ito ng isang nuclear peace agreement kasama ng Iran upang matigil na ang paggawa nito ng mga armas na banta sa buong mundo kung ayaw ng Iran ng mas malaki pang gulo. Samantala, hindi naman pabor ang Iran sa plano ni Trump na paalisin ng mga Palestino sa Gaza. Isa umano itong Zionist idea na una ng plano ng Israel upang masakop ang bansa at mawala ang mga Palestino upang makuha ng Israel ang kanilang mga lupain at mapapakinabangan ng mga mamamayan ng Israel. Sa kabila ng kanyang mga banta sa Iran at balak na i-take over ang Gaza, sinabi rin naman ni Trump sa kanyang inauguration speech na nais niyang mamagitan upang maging mapayapa ang Middle East. Kilala si Trump na isang leader na unpredictable kaya ayon sa mga eksperto ay maaaring sinabi lamang ni Trump ang mga bagay na ito upang matakot ang Hamas at Iran. At bagamat hindi pa malinaw ang kanyang mga plano, kaabang-abang naman ang mga susunod nitong gagawin, maging ang sagot ng ibang mga bansa at leader na hindi sang-ayon sa kanyang mga sinasabi. Dahil sa bandang huli, si Donald Trump ay pangulong walang paligoy-ligoy sa kanyang mga nais makamtan para sa ikabubuti ng mga Amerikano at sana rin pati na sa ibang mamamayan ng buong mundo, kasama na rito ang ating mga kapatid na Muslim, Hudyo at mga Kristiyano sa Middle East. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.